So yun guys, welcome to my channel. So for today's video guys, gagawa tayo ng plano about 1 million piso utang challenge. So yun nga, itong 1 million utang challenge natin, gagawa tayo ng paraan para makautang ng 1 million pesos sa isang financial institution. So based sa kaunting experience ko at counting research na din, ma-qualified ka sa isang institution na mangutang kung mayroon kang proof of income. Pangalawa, asset, kailangan mo ng collateral kung wala kang proof of income. Tapos kung may business ka, cash flow, dapat may cash flow yung business mo. So yung cash flow, yung pera na dumadaloy sa business mo. So ang gagawin natin dito, magsimula tayo sa isang pinakamababang paraan para makautang or masimula natin yung challenge. So ang una is kailangan tayo mag-open ng account sa bangko na pwede nating gawa ng cash flow. Pipili tayo ng bangko kung anong magugustuhan natin. Yung pipiliin natin yung mababa lang ang maintaining balance deposit. May 100k tayo dito. So medyo manipis lang siya kasi yun nga yung mga bagong pera ngayon, sobrang nipis na. So itong 5,000 na to, ito 5,000. So itong 5,000 na to, ito yung gagamitin natin unang deposit natin pang open natin sa pinaplano natin 1 million pesos utang challenge. So ayan, 5,000 pesos para sa simula ng 1 million utang challenge natin. So pag nagawa na tayo ng cash flow sa ating account, most probably bibigyan tayo ng credit, utang, papautangin tayo ni bangko kung credible na tayo, kung credible na kita nila na credible tayo at na tumatakbo yung business natin. So most probably mag-offer sila ng utang sa atin. So syempre gradually yan, hindi yan naabot kaagad, hindi yan operang ka kaagad ng 1 million, depende yan sa deposit mo. Since nagsisimula tayo sa pinakamababa, syempre magsimula tayo sa mababa din or hindi gano'ng kataas yung credit limit. So sana subaybayan nyo to, yung 1 million peso challenge natin, hanggang saan kaya aabot na year ito. Baka aabotin to ng 2040. Most probably mag-offer sila, depende yan kung saan mo kaya, di ba, i-compute nila yan. Kung makikita nila na ito lang yung kaya mo bayaran, yun lang ang ipapautang nila sa'yo. So let's go. So yun guys, may nakita na tayo ditong bangko na prepared natin. So prepared ko yung RCBC since malapit siya sa akin dito sa area ko. Tapos fit din yung nilaan natin na 5,000 initial deposit. So tignan natin dito sa mga categories niya, sa savings account categories. So one account, mayroong iSave or eSave Basic Savings, mayroong Go Savers, SSS Pensioner Savers, SSS Pensioner, Regular Savings, Regular Savings Passbook, E-Women Savings, Dragon Peso Savings, Dragon Peso Savings, Foreign Currency, Dragon Dollar Savings. So ayan, dito tayo sa Regular Savings Passbook. Initial deposit is 5,000. Interest rate niya is 15% per annum. Tapos daily required balance niya is 5,000. Earning interest
kailangan mag-deposit ka ng 25,000 yan. Bibigyan ka ng interest na 15%. So, mayroon na tong ATM card and passbook. So, ito yung requirements. Kailangan mo nga ng valid ID, one valid ID at saka i-complete mo yung filled out the RCBC account opening forms. So, initial deposit, minimum initial deposit 5,000, required average daily balance 5,000, balance to earn interest 25,000, interest rate 15%, 0.15% per annum, transaction record, passbook. Ayan ang summary ng i-open natin na account. So, kailangan na natin i-prepare yung mga requirements natin. So, para makapunta tayo by Monday. Open natin to in Monday. So, let's go.